He's like an angel in disguise. Morning Monday, it's Monday, let's go. Oras na. Basta it's Monday. 7:40 na, let's KG. Let's G. Let's do. I love you, baby. It feels so right. I need you, baby. I made my lonely nights. I need you, baby. Touch me when I say. To be true. Sona guys, ngayon pala yun, bukas ay hindi nung kahapon. It's Monday, girl. Monday, Monday. It's Monday, Monday, Monday. Ay, kaya walang mga traffic enforcers, so kasi ano sila ngayon, anong tawag doon, it's holiday nila, girl.
I see birds. Anong katuloy kasi nun? Ganon, may pasok ang mga estudyante. May pasok sila. Kaya pala medyo traffic at madaming tao. Kasi akala ko ay walang pasok kasi walang ano nga, late lang sila pumasok, no? They're late. Yun, kaya madaming papasok at sa munisipyo. Akala ko wala. Kasi zona ng ano niyo, lolo niyo. But it's we're wrong. Kasi may pasok pa din sila. Kapuso, ano mang kulay ng buhay. Ayun. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sumunod ako sa'yo, ano, Navara, ay Ranger. It's the Ranger, baby. Ranger, baby. Ranger, Ranger. It's a Power Ranger. Ranger. It's a Power Ranger. La 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 la. 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 Ang Baguio, kaya lang di ko yata kaya yan. Natakot. Ang laki yung taas. Hirap kontrolin. Ano ko lang sa Manipela. Sa bagay, sa ano lang naman yan. Kontrolin mo naman yan sa ano lang din dito sa steering wheel. Pero nonetheless, alin talaga magagawa, nagagawa pa din nila. Anuhan yung area na to, ang tawag dito, paradahan. Kasi business establishments kasi sila. So, yun. Ano na tatay? Ano tayo? Ayan pala, papasok na pala siya. Today is Monday. Monday. Pwede na yun. Mamaya siguro bago ako kumalas, diretso Charge charge mo mo na na, to. oo. Para pag ginamit mamayang hapon, gabi, may charge na. May charge na din.
Chip mas eh. Walang sound. Walang sound. Wala. Bungol. Wala po tayo station. Kaya kahit nasa harapan po kayo, huwag po kayong matakot. Wala po tayong station or exam. Sige po sa harapan po po. Ayan, para po maganda po dito. Sige po. Yun pong iba, patawag na po para po tayo ay na unti-unti po makapagsimula na po sa ating activity. So, sige po, good morning po sa lahat. So, while waiting po sa ating pong trainer na mga galing po sa PESDA, mag-aaral po tayo ng konting mga dagdag kaalaman po na tatalakayin po natin para po sa mga nakakarang mga issue po ngayon po sa ating pong ligonan. So, mag-discuss po na konti naman po ang ating kasama, ang aking classmate na siya po ang Chief WCPD o Women and Children Protection Desk ng Bukawi PNP. So, palakpakan po natin ang classmate ko, nakasinggad ako, Police Staff Sergeant Lynn Mayos. Ano po ang maganda? Narinig po kayo gusto o mag-mic po ako? Mic na lang po. Hindi po kayo nabibingi. Sigurado po, lalo na yung mga lalaking nandito ha. Wala akong aalis ha ng pinto. So yun, sa ano natin, sisimulan ko na lang po sa kung ano yung napapanahon ko. Kasi sigurado naman po, lahat po ba dito may anak at nag-aaral? Yung sa mga anak po ba ninyo, wala po ba mga nagsusumbong na sila po ba ay nahuli sa eskwelahan? Meron, no? Meron po. Bilang magulang po, ano pong naging action nyo pagka ganun po nagsusumbong ng mga anak po ninyo? Pinapasok ko po muna ng mga dalawa. Hinihimay-himay ko po na. Alam ko, tinuturo ko po. Inaalam po, no? Dapat inaalam po. Which is, dapat alamin mo natin. Kasi minsan po, kapag kung hindi natin inaalam yung mga nangyayari, minsan, mainit ang ulo. Ano nangyari? Sinugod yung bahay, kasi kapit-bahay lang pala yung tatay no, nagsuntukan na, hindi kaya nagsasayan na. Kaya yun ang iniiwasan mo natin. Tsaka kasi sa ngayon po kasi, kung sa atin siguro, sa panahon kasi natin, hindi natin wala yung bullying sa atin eh. Di ba? Pagka nag-asaran lang, talo tayo, bago na lang tayo sa susunod. Pero ngayon po kasi, iba po kasi yung mga bata. Kasi kahit magkaibigan tayo, magkaibigan kami, nag-aasaran kami. Sinabihan niya ako, mataba, pandag, pangit, ganun sa akin. Nainis ako. Sasabihin ko, binuli niya ako. Which is, hindi naman bullying po yun. Kasi nga, magpapala kami eh. Kaya lang nag-aasaran kami. Pero kung yung isang bata po, lagi pagpasok, ay, mataba, pangit. Kahit nasa labas, ay, no, mataba, pangit. O pag nakita yung nanay pa ng bata na yun, sasabihin, ay, yan yung nanay yung matabang pangit. Yun po yun. Makukonsider po natin na bullying. Opo. Kaya kailangan mo kasi natin ipaliwanag din sa mga bata. Kasi ang akala nila, kasi sila inasar, bullying po na yun. Kasi nga, dahil lumabas na nga po yung bullying na natin sa mga school. So, sa bullying po kasi, meron kasi tayong apat. Yung physical, social, yung yung verbal, at yung cyber. Pagka sa verbal, yun po yun. Yung sinampun ko po sa inyo na, sinasabihan ng masasakit na
na nakaka-apekto po sa mental health ng mga bata. Ayan, mapunta tayo sa mga mental health ng mga bata. Sa amin po kasi parang, medyo maano yung ng ating mga anak. Hindi yung tulad natin na pagka noon, kahit anong hirap, kahit anong pagtukso sa atin, wala. Hindi na-apektuhan yung sa ating mental health. Pero sa kanila, pagka ang bata, laging inaasar sa loob ng school, ang nangyayari, ayaw nang pumasok. O di kaya makakaisip ng isang bagay na hindi niya alam, basta ito yung gagawin ko. Tulad nun, kamarinig na. Pero dahil sa pamamarin niya, hindi naman yung talagang nabuli sa kanya ang naging focus niya. Kundi, nadamay pa po yung ibang classmates niya. Yun po kasi yun. Kaya sobra, yung sabihin nga po nila na mas okay yung physical kasi nagagamot po yun. Kaya nang verbal po kasi, mahirap na po. Hindi po kasi basta-basta nagagamot or may paraan. May mga paraan, kaya lang minsan, parang nakatatak na sa isip mo ng bata yun. So yun po yun, yung sa verbal natin. Yung sa physical naman, alam naman po natin, yung mga sinumsuntok, sa ngayon po kasi yung noon, ano bang physical na ginagawa natin noon sa mga classmate natin. Wala, yung ginaganon lang eh. Noon, oo, may mga naglalagay na bawal lang sa bubok, yun po yun. Pero ngayon, iba na, mas malala. Meron yung pagtutulungan ng classmate, lalagay sa CR, ilulubog doon sa inidoro. O di kaya, kakabakan ng classmate, pagsusuntukin. Yun yung sa physical naman po ng bullying. Tapos yung sa social po, yun po yung sa labas na, kahit hindi sa loob ng school, yung talagang papakiyan, sabi, huwag mo ito pagkaibigan nun kasi mabakong kilikilin niya. Yung mga gano'ng simpleng sa mga bata, masakit po kasi sa kanila yun eh. Kasi sa atin, pag ginanong tayo, gano'n lang tayo. Pero pag sa mga bata ko sinabi yun, iba po yung naging effect sa kanila. So yun, ang social natin, yung talagang ipapahiya po yung bata sa loob ng classroom, o di kaya pagka sa mga schoolmates nila, kaya malalaman na, mabaho yung feeling bata. Pagpasok doon, maririnig din naman po ninyo eh, na yung anak ko, tinutokso ng mga ganito. So yun, papasok po yun sa social bullying naman po. Tapos yung panghuli po natin, yung sa cyber. Yun po yung medyo rampant na po ngayon. Kasi ang ginagawa, ipopost yung mukha pa ng bata, sasabihin, ay, huwag yung ano mo to, nangungutang, hindi marunong magbayad. O di kaya ito, ang daming isa nito, huwag kayong lumapit, tatalon yung puto sa ulo ninyo. Yung mga ganon. Pero, yun nga, may effect pa din po sa bata yun. So yun po yung apat po na ng bullying po natin. Tapos pagka anak po ninyo ay nabuli sa school, yun nga, pagka pumunta naman kami sa school, sinasabihan naman po namin sila kung ano yung mga dapat po nilang gawin, no? Magsusulong sa teacher. Kaya lang minsan, paano yung anak ng teacher ang nabuli sa kanila? So sa inyo po uuwi yun. Diba? Tapos magsusulong sa inyo. Pag sa nagsumbong po yung anak po ninyo sa inyo, ang gagawin po ninyo ay pumunta po ng school, sabihin po dun sa principal o kaya sa guidance po. Kasi sa DepEd po kasi may ano po yun eh. Kung ano yung nangyari sa loob ng school, yung panununtok, yung pananakit sa mga anak po ninyo, kailangan po harapin muna sa school. Huwag po ninyong sabihin na bias sa principal, pinagharap pa kami. Hindi po ibig sabihin na pinagharap kayo, ipagkakasundo kayo. Susubukan lang kung may pagkasundo kayo. Pero hindi yun yung point. Kailangan mo kasi nilang malaman yung nangyari. Kung ano ba talaga, kwento ng isa, kasi yung kwento po ng ito, yung isang bata. So yun po yun, kailangan talagang magharapin kayo kasi kailangan din po nilang magbigay sa amin ng incident report. Pagka wala pong incident report na binigay po kasi sa amin, hindi po pwede na gagawa kami ng kaso. Hihingi at hihingi pa din po kami ng incident report po sa school. So yun po, huwag yung isipin na bias po yun. Kailangan po talaga magharap kayo. Pag hindi nagkasundo, that's the time po na i-forward po sa amin yun. Saka kahit anong nangyari po sa loob ng school, basta sa school nangyari, yun po. Pero pag sa labas ng school naman po nangyari, at gusto ninyong ituloy sa amin or idaan sa barangay, pwede na po yun. Kasi labas na po yun. Wala na po silang holdings doon. Pero pag sa school, sila po muna ang kahawak po po. So yun po yung ano natin doon. May tanong po ba kayo sa mga ganon? Wala naman po. So yung mga malinaw na sana masabi natin sa mga kilala natin na pagka nangyari pala sa loob ng school, school muna po ang bahala. Hindi pala tayo pwede sa pulis pagkatagal. Hindi po. So yun po yun. So ano din, idagdag ko din po na
disgrasya lang to, kaya buo. Hindi naman po, ano, meron po ba gano'n? Pero minsan, meron talaga, di ba? Kahit hindi nakakalimutan na makainom ng ganito. Kaya lang, niluwan mo pa din po yun. So, responsibilidad mo po yun. Hindi yung gumawa yung anak mo na hindi maganda, anong sasabihin mo? Bahala kayo dyan, dahil mo na sa pulis, ibigay mo na yan. Tapos hindi mo ninyo sasamahan. Hindi po. Kailangan po ninyong samahan, lalo pag minor edad po yung mga anak ninyo, kasi responsibilidad na po ninyo yun. Yung mga anak po ninyo na 15 pababa, walang criminal liability yun. Pero, merong tinatawag po na civil liability. Kaya pag yung anak ninyo nagnakaw, sino ang nagbabayad? Magulang. Nalangin yung anak mo na ospital nyo, sinaktan niya, ang magbabayad pa rin po, magulang po. Plus po, kailangan po mag-undergo po yung anak ninyo ng intervention o kaya diversion. Sana po pagka, hindi ko naman sinasabing mga anak ninyo yun, pero dapat po, yung makiko-operate po sana sa kung ano yung ipapagawa dun sa anak po ninyo. Kasi may iba na, ay ayaw ko, gusto lang yan, may pasok pa ako. Hindi po. Kasi parang tulong na po natin yun sa anak ninyo. Kasi kung hindi sila mag-undergo ng intervention o kaya diversion ng DSWD, ang akala nila, yung ginawa nila, pag binayaran ninyo, okay na. Kaya din po lumalaki yung problema. Kasi simula pa lang po na may ginawa yung anak ninyo na alam ninyo labag sa batas, dapat po makipagtulungan po kayo sa pulis at saka sa DSWD para mabigyang lunas yung anak mo ninyo kung ano po yung bakit may ginawa yung pagnanakaw. Ano po bang dahilan? Bakit? Kasi doon po natin malalaman eh. Kasi kung kakayaan ninyo, bayaran ko na lang yan, huwag ninyo kailangan yung anak ko. Eh wala akong mangyayari. Kung lalaki at lalaki, alam niya, babayaran ninyo yung nanakawin niya, palaki ng palaki din po yung nanakawin niya. Hanggang sa maging 18 years old, tsaka pa kayo pupunta sa amin at problema ninyo yung anak ninyo. Hindi po. Dapat noon pa lang nagsimula siya, lalo nung minor de edad, na kaya pa natin siyang tulungan. That's the time na kailangan talaga kayo pumunta sa amin. Kasi kung malaki na yan, wala na po eh. Wala na din po kami, parang pakialam na, kasi malaki na, nasa legal age na po eh. Pero yung mga minor de edad pa lang na ano na yan, kaya pa natin yan, pwede pa yan, may pag-asa pa po sila. No? Kaya yun po yung kailangan natin sa kanila. Tapos yung 15 years old, one day. Dapat may one day po yun. Pero below 18 years old, yun po yung may criminal liability. Pagka po sila ay may discernment, ang discernment po na yun ay binibigay po ng DSWD. Ang sasabihin po nila, nung ginawa niya yung pagnanakaw, pagpatay, ang gagahasa ay nasa tamang pag-iisip o alam po niya ang tama at mali. Nung ginawa niya yung krimen po na yun, makakasuhan po siya or masasampahan po ng kaso. Pag nasampahan po ng kaso, yung anak mo ninyo may bababang sapina. Usually, ang sasabihin ng nanay, kung ang sagutin, gastos na yan. Hindi naman makukulong yan, bata naman yan. Mali po. Kailangan po pag may sapinang dumating sa bahay ninyo, sagutin po ninyo agad. Kasi 10 days lang po ang binibigay doon. Pag hindi po kasi ninyo sinagot yung sapina na yun, bababaan po yung anak ninyo, no? Parang warrant of arrest sa matanda. Ang tawag po doon ay order to take custody. Yun po yung kukunin siya ng pulis sa samahan pa rin po ninyo mga nanay. Kasi minor de edad po yung anak po ninyo. Ipaprocess namin sa stasyon, ipapasa namin sa DSWD. Kung ano ang order ng court, sasabihin dalhin sa tanglaw. Ang tanglaw po, doon po napupunta yung halo-halo na po yun. May namang pagnagahasa, pagpatay, kung ano kaso po, doon po sila napupunta. At hanggang hindi nadadala po yung anak ninyo doon, hindi po kayo aalis sa pamilya. Kasi kailangan nyo samahan. Pag nasa loob na po sila ng tanglaw, that's na tayo na pwede po kayong umalis. So yun po yun. Habang bumulong ang kaso nila, nandun po sila sa tanglaw. Pagka na-conflict po sila, kung ano po yung magiging hatol ng judge, yun po yung susundin po ng tanglaw. So yun po, tatandaan, lalo ng mga anak na 15 years old in one day, nakakasuhan po talaga sila. May tanong po ba kayo doon? May gusto kayong linawin na hindi po ninyo naiintindihan? Pero yung discernment na yun, hindi po sa lahat ng kaso yun. Pagka ang anak mo ninyo ay nahuli, kasama bumabatak, nagtitinda ng droga, pumapatay o kaya nanggagahasa o hindi ako, o kaya katatapos niya manggahasa, o di kaya manggagahasa pa lamang o kaya papatay pa lamang, pagka nahuli po siya, inquest po agad. Ang aantayin na lang ng court is yung discernment na ibibigay ni DSWD. Yun po yung exception
doon. Hindi lahat po ng kaso ay kailangan pang may discernment. Hindi po. Pag po hindi ang na po yun, pumunta na po siya. At hindi naman sa aming custody siya mapupunta. Iko-custody po siya ng DSWD. Tapos pag nasa DSWD po, dito po sa akin, sa Bukawi, wala po tayong shelter para sa mga ganon. So ang nangyayari po, binabantayan ng DSWD sa office namin kasama po ang magulang. Hindi po pwedeng walang magulang yun. Kasi sa amin, bawal po yun. Bawal na may bata doon. Kaya dapat bantayan po ng DSWD at ng nanay. Hindi po pulis ang magbabantay sa anak po ninyo. Kasi nga, pupunta ulit tayo sa una, responsibilidad po ninyo, yung mga anak po ninyo na yan, lalo hindi pa po sila legal age. Kaya sa mga maliliit pa nating anak, hanggang kaya mo natin silang disiplinahin mo natin sila. At kung ano yung sinabi natin, na bawal magnakaw, bawal magsinungaling, ipakita mo din mo natin sa kanila, dapat sa gawa din. Kasi sabihin mo, bawal magsinungaling, pero pag may bumbay, naningin ng utang, ano sabihin sa anak? Sabihin mo, wala ko patay yung lolo mo. Ang bata kasi pag sinabi mo, wala nang white guys yan eh. Basta pag nagsinungaling ka, ay sinungaling yung mama ko. Yun na po yun. No. Pwede naman, di ba, sinabi ninyo na, ano pa, maliban sa bawal magsinungaling, no, bawal magnakaw. Kaya lang, yung malunggay ng kapitbahay mo, pagkating na mga anak, kung wala yung kapitbahay natin doon, anong ginawa mo? Kumuha ka. O, sa bata pa din po, sa tingin pa din po ng bata, pag nanakaw pa din yun, kasi hindi sa inyo po yung puno. Tapos, papatingnan mo pa kung may kapitbahay mo, wala. So yun, parang, tinuturuan ko siya sa salita, pero sa gawa, hindi po ninyo pinapakita sa kanila. Diba? Tapos yung pag-aano lang po at opo, dapat maituro din po natin sa kanila. Yung magpasalamat, kahit na maliit na bagay, thank you. Ako tanong lang plato, salamat mama, salamat papa. O, yung nagsabi na, I love you. Kasi may mga bata na hindi kaya. Mama, mahal po kita. Yung gano'n. At saka yung magpaalam kung saan pupunta. Yun din ang pinaka-importante. Sasabihin mo sa anak mo, magpapaalam ka sa akin kung saan ka pupunta. Pero ikaw nanay, o, magbibig mo ka sa kapitbahay, o, naiwan. Asa tayo si mama, gutom na ako, sabi ng bata. Hindi ka nagpaalam sa kanya. O saan yung sinabi mo, magpaalam sa kanya. Yung anak, dito muna kayo ha, bibili lang si nanay dito. Pag kami nagtanong sa akin, si papa ninyo umuwi, bumili lang ako ng toyo sa palengke. At least alam ng bata, yun eh, kailangan, kung ano yung sinabi mo, dapat pakita din po ninyo sa gawa. At saka yung baliliit po natin mga anak, ang dapat po nagbibigis dyan, dito maraming tanong, nagbibigis sa papaligo, dapat po nanay. At habang pinapaliguan yung anak ninyo or binibigisan, lalaki man o babae, dapat ang sasabihin nyo, walang sino ang pwedeng bumawak nito kundi ako lang at saka ikaw, walang sino man. Kahit paulit-ulit yung sasabihin ninyo sa bata, kasi tatatakmin mo sa isip nila. Pag kami nangyari sa kanila, kahit papasagin yung pwede nila ng kahit sino dyan, sasabihin po sa inyo. Kasi tumatak na po sa isip. Pero kung wala na yung sinasabi nun, pagka ang bata ba, binastos magsusumbong sa inyo? Hindi yun. Kailangan pa rin yung tanongin siya siya, magsasabi sa inyo, ay, oo nga po pala, ginawa niya yung bambang ko, gagawin yung bata. Kaya lang, paano ninyo masasabi na pwedeng kasuhan yung lalaki or hindi pwede? Kasi kung ganun, tinanong lang ninyo siya, siya nagsabi, o kailan nangyari yun anak, ang bata hindi alam ang oras, hindi alam ang araw, hindi alam ang buwan. O paano po tayo makakapagsampa ng kaso doon? Eh, ang pinaka-importante sa pagsasampa ng kaso, petsa, oras, saan, sino. Pag may kulang po doon, hindi po tayo makakapag-try ng case. Hindi pwedeng gagawin lang natin yung oras o kaya yung petsa na yun. Kasi, paano kung yung taong pinagbibintangan eh, may party na pinuntahan, may picture pa sila, nag-post pa sila sa Facebook. Kukunin lang yun, ipapasok sa court, dismiss yung kaso. Kaya ganun ka-importante kung ano yung eksaktong oras at eksaktong date kung kailan nangyari yun. Kasi pag ang bata niya, kung sino-sino na lang ang nagpapaligo, si kuya, si lolo, si tito, pwede sa paliguan, pwede siyang bilisan. Parang mamimihasa po kasi yung bata na kahit sino-sino na lang ang humahawak po sa kanya. O, ang tanong naman, paano kung single father ako, wala man akong asawa. May nanay ka, may ate ka, may tita ka, pwede magtulog sa bata. Kung wala talagang choice, ano pwede gawin ni tatay? Yung bata ang magbibigay sa sarili niya, yung bata ang magsasabot sa katawan niya, hindi ha
mamimihasa po yung bata. Isa pang sample nun, yung mga lalaki, tuloy na yung anak, anong ginagawa sa putotoy? May naglalaro pa, tingnan yung putotoy ng anak ko, ang laki. Tapos nilalaro-laro pa. Okay yung gawin yun, baka mamaya, pati bakla, payagang hawakan yung putotoy niya kasi okay lang yun. Dapat yun po yung, kasi minsan yung mga tatay kasi lalaki yung anak ko, tingnan mo, natuloy yung bagong silang, tapos papakita pa yung anak ng anak nila. Uli kaya pag may party, pinapasayaw yung bata, binibigyan ng pera. Pag ano na, pagdating ng panahon, maging callboy na. Kasi madali-bali, una ako mag-aral, sayaw-sayaw lang pala ako, papalapak ako, bibigyan ako ng pera. Iba kasi yung magiging dating nun sa bata eh. Kaya iba mga simpleng ano, ay, dapat pala, mali pala yun. Oo. Kasi magiging iba yung epekto sa bata, unless ipaniwanan mo. Na pwede mong gawin ito, pagka tayo-tayo ng mga kamag-anak ang nandito, pero pagka ibang tao, hindi pwede gawin ito. Kasi malas mong tingnan sa mga ibang tao. Ganun po yun. Tapos yung sa mga anak natin, pagtatabihan natin, halimbawa, wala talaga tayong perang pambili ng laruan. Ipapaniwala din po natin sa kanila. Hindi yung sabihin mo, anak, pag nasira na lang yung laruan mo, tsaka na lang tayo bibili. Matalino yung anak mo, pag tumisin nila yung laruan mo, mami, sira na, bili ka ulit ng bago. Kasi hindi mo pinaniwanan. Uli kaya lagi-lagi mong binibilhan ng laruan kasi marami kayong pera. Pagdating ng panahon, nagpabili ng iPhone 30, wala kang pambili, anong sasabihin sa'yo? Hindi mo ako mahal. Murahin ka pa, wala kang silbing nanay. Di ba ang sakit? Kaya dapat po, wala ang silbing natin. Alam naman natin, mahal natin yung anak natin, lahat sana ibigay natin. Kaya lang minsan kailangan po natin kontrolin. Tapos yung pag-iipag-usap sa anak, kahit mga maliliit na ganyan, kumusta pag-uwi galing eskwela. Kailangan kong gawin yun para open yung communication sa inyo. Pag may tinatanong yung anak niyo, magkaroon kayo ng time para sagutin kung ano yung tinatanong ng anak mo. Hindi yung ano, tumahimik ka nga! Ano yan? Ang gusto sa bibig mo. Hindi na po magsasalita yung anak niyo kung anong problema. Doon po siya mapupunta sa mga tao na sana tutulungan siya. Kaya nang minsan, magpapatulong sana pero tinitik advantage nila yung bata. Kaya dapat tayo mismo mga magulang. I-welcome po natin yung mga tanong ng mga anak natin. Pasalamat tayo kung maladlan sila sa atin. Kasi at least baka, hindi na magsesekreto ko sa akin. Lahat na lang ng problema, itatanong mo sa inyo. Kasi kung pipigilan nyo sa paraan gano'n, darating yung time, kailangan pang pilitin para magsalita. O ikaw, ay pilitin nyo yan, hindi ko magsasalita sa inyo. Dapat open po lagi ang communication nyo sa bahay. At laging sasabihin nyo na, ang nanay mo, ang tatay mo, mali man ang ginawa mo o mabuti yung ginawa mo, kailangan ipaalam mo sa akin kasi kahit anong mangyari, ako at ako pa rin ang tutulong sa inyo. At sana, tuparin po ninyo yun. Hindi po yung kayo ang magiging dahilan o kayo mismo ang umaabuso sa mga anak ninyo. At saka kung may mga halipin kayo, hindi naman sa lahat ng mga pagkakataon na may mga ganun, kaya lang, pagka ang anak po ninyo, inabuso ng kalibin po ninyo, lalo na po sa ating mga kababaihan, sana po yung anak po ninyo ay tayuan po ninyo. Ang anak ninyo yan, dugot naman ninyo, pero yung lalaking kalibin ninyo o karelasyon po ninyo, ay pwede naman pong palitan yan. Pero yung anak po ninyo, huwag po ninyong pabayaan. Saka sa panahon po ngayon, mas magandang paranoid po tayo. Yung mag-isip tayo na pag lumabas yung anak natin, ay huwag na lang anak kasi gabi namin. Yung uutusan mo yung anak mo bumili gabi, ang papabili mo alak pa. Huwag ninyong gagawin yun, baka hindi na bumalik yung anak, yung matagpuan na lang natin sa ilalim ng override na bumasa. Yun yung mga sinasabi ko sa mga bata sa eskwela. Yung mga anak ninyo, pag gagabi, tinangihan kayo, pag pinabili ninyo, ako sisihin nyo kasi ako nagsabi doon. Kasi kailangan bumili, kasi minsan tignan niyo yung mga news natin. Diyan lang sa kapitbahay bumili pero hindi na bumalik. Tsaka may mga magulang kasi na nakakatulog ng nakakahimbing, nakakakain ng maayos kahit wala yung anak na isa. Noon yun, pagka wala yung isa, kuha ng patpat, mahanapin pa. Walang matutulog hanggang hindi nakakauli yung isa na yun. Pero sa ngayon, may mga magulang na kahit wala yung anak, walang pakialam. Sana wala po dito. Pero alam mo naman, wala naman po dito. At saka alam mo naman din na natuturuan po nito sila kung paano magdasal. Kasi yun po ang wala sa kanila. Diba? Kaya nga, inaano ko sila pastor kapag may mga talk kami sa school. Kasi pagka ako nagsasalita tungkol sa Panginoon, sa Diyos, lumaban yung mata, umiikot pa yung mata, parang iba yung tingin sa akin. Sabi na,
sinabihan, magdasal. Pero yun nga, hindi minsan yung mga bata hindi alam kasi tinuro ng mga magulang kasi busy. So yun lang naman po ang share ko para magsimula na po tayo sa ating kasi andyan na po sila. So sana may natutunan po kayo. May bibigay po akong yung flyers namin. Ano po yung number? Kasi taga-Bukawi naman po lahat. Yun, may number po kami doon. Yung nakalagay po kasi doon, yung Bukawi MPS, yun po pag may aksidente, may nagnanakaw, yun po ang tatawagan nyo. Pag problema naman po sa asawa, binubog po kayo kung ano ginagawa sa inyo sa WCPD po. O kaya problema sa mga anak po ninyo. Pwede po kayo magtanong sa amin, hindi yung pag kami iniisip kasi pagpunta sa polis, ay papakulong. Hindi po. Kahit personal na problema, kung gusto niyo ng kausap, pwede naman po kami. Lalo pag naiisip niyo maglastas o kaya tumalon sa bintana na isang story lang naman ng bahay. Pag nakakaisip po kayo ng gano'n, pwede naman po kayo kami kausapin. O di kaya sa mga anak ninyo na tahimik na parang malalim ang iniisip, meron tayong pwede mapag-reference sa inyo kung paano sila makakausap ng ating mga psychologist na bibig po. So, yun lang po. Maraming salamat at So, thank you po sa classmate kong single na ko. Dito ba? Ano ko pa kayo? So, sige po, medyo late na po tayo. Tayo po ay magsimula na po sa ating mixing programa. Bago po lahat, tayo po muna ay magsitayo para po sa isang panalangin po ng pumunuan po ni Pastor Alex. Sige tayo po yung namin. Aming ang Diyos na magpagyabihan sa lahat. Muli po ang aming po pagpupuli at pasasalamat ay aming po ipinapagod sa iyo. Salamat po sa bawat isa na inihanda po upang dumamo sa lugar na ito para po sa ganito training o pagpupulong para po sa livelihood na kailangan ng bawat isa. Salamat din po sa aming mga kapulisan na kasama ngayon na siya na po Panginoon na magawa ng mga proyekto na gaya ito. Salamat din po sa mga kawali ng munisipyo, sa PESDA at ng iba pang mga kawali na aming pamahalaan na magtutulong po Panginoon upang magkaroon ng mga karagdagang kaalaman, mga pagpupunan ng pagkakalitaan upang sa panahon ngayon ay maaagapay po Panginoon sa takbo ng bulan. Salamat din po Panginoon sa lugar na ito na hindi po inihanda upang mapagdausan ang ganitong gawain. Dalangin namin Panginoon ang patuloy na mga patnubay at ang bawat isa Panginoon na sama-sama na gumagawa upang maging na isang tuparan at maging matagumpay ang gawain ito. Nawa po Panginoon ay ayusin niyo po ang anumang naglag ng mga kaaway upang hindi po matapos ng epektibo matagumpay po ang gawain ito. Kaya nawa ayusin niyo po ang anumang naglag sa bawat isa upang matapos po ang maayos ang gawain ito. Tuloy po Panginoon na sa ito po namin ipagkakatiwala ang bawat isa at ang paibig pong paggabay at pagbibigay ng karunungan at pagdungan sa mga taong gagawin ito upang magturo ng mga gagawin po Panginoon sa araw na ito. Kaya Panginoon, ito po ang aming dalangin na kayo sa salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Pastor, magsimula mo tayo. Ngayon po, muli po, good morning po sa lahat. Welcome po sa ating po livelihood training of perfume making. So, una na po akong salamat sa inyong pagdalo at paglaan po ng inyong oras. Alam ko po na busy din po kayo lahat, kaya nga po, prakpakan niyo po ang bawat isa at kayo po ay ligtas na nakalating po sa ating activity. So, hindi mo po mga kabain at tawagin ko na po ang ating mga trainers. Nga po pala, ito pong training po natin is
kabayan nating performing now. Sige po, tawagin na po natin si Ma'am Jen at si Ate Agnes at si po kay kay Marvel, para maano mo natin sila. Thank you. Morning po. So, for performing po tayo today, bigyan po natin ng sample naman ito bago maabot din po rin. Sa Line in. Kasi lang po ulit yung attendance po natin. Bukod po yung sa PNP, dalawang kopya, hindi po yung sa peso po. Kasi po, kailangan po makompleto po natin attendance. Kasi kulang po yung nandun, sa bilang po natin yun. So, pangsuli na lang po sa... At yun po yung kailangan para makagawa ng tumatagal or yung long-lasting na pabango. O kaya naman yung mga mild na pabango katulad po ng mga body mist or mga body spray. So yung quality po ng perfume na nabibili po natin sa online shop or sa mga pharmacy katulad ng Mercury Drug at Watsons. So nakadepende po yung quality nun sa kung gaano karami yung perfume oil. Sa iba po wala. Basta
Uwi na ho tayo. Ganyan na lang kaya. Kaya lang matutumba siya. Oh. Wala na. Sira na yung aking ano. Sira na to. Sira na yung aking ano ng camera. Paghahawak ng camera natin. So, let's go home na. Uwi na talaga. Uwi na tayo. Uwi na ho tayo. Uwi na tayo. Uwi na ho tayo. Uwi na talaga tayo. Susunod na to. Uwi na. May gusto na naman akong kainin. Anong gusto mong kainin? May chicken ka naman dyan. Gustong kainin ng bibig ko na to, ano? Ano, magja-jollibee ka ba? Kaya lang, pag nag-jollibee ka, yun ang mami. Mami pala tindan niya. Ano, mga kabeshi, mga beshi, how's your day? How's your day? Mga beshi, kumusta naman kayo? Mga beshi, kumusta kayo?